buhay akong tinatamaan. Lord, saan ako patutungo? Anong gagawin? Hey guys, morning mga kapatid. Today is Friday at yun po ay April 24, 2026. At sa oras at araw na ito, muli tayo po ay dadako sa ating daily devotion dito sa ating God's Morning. At ngayon po ay pag-uusapan natin ang talata mula po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 18. At ito po ay pamagatan nating United with God, united with others. At sa ating pong pagsisimula, tayo po ay muli sasamahan ng aking partner para tayo po ay samahan sa pananalangin. At tayo po ay samahang basahin ang talatang ito. Ngayon po, atin na pong simulan. God's morning mga kapatid, tayo po ay babasa sa mga taga 2 Corinto 5 verse 18. Ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya tayong mga kaibigan at hindi kaaway at pinili niya kami upang ang iba pang mga tao ay maging kaibigan din niya. Tayo po ay manalangin. Hallelujah. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa panibagong umaga na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na makakapagpalakas muli sa bawat isa sa amin. Nawa samahan, nawa kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, nang sa ganun ay lubusan namin maunawaan ang aming pag-aaralan ngayong umaga. At ito ay magamit namin sandata sa gawa ng kaaway at ikaw po ang manguna sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Nawa lahat ng aming mga gagawin ngayong maghapon, aming sasabihin, iisipin at mga ikikilos ay naayon sa turo mo at sa presensya mo, Panginoon. At ikaw nawa rin, Panginoon, ang mapupurihan sa lahat ng aming gawa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy na pagmamahal at paggabay mo sa bawat isa sa amin. At ang lahat po ng aming ipinapanalangin ay sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Okay. Praise God. At ngayon po sa ating talatang ito ay atin pong tunghayan ang mensaheng ito. Ano nga ba ang kahulugan nito? At ano nga ba ang binibigay sa atin ng mensahe dito? Sabi nga po dito sa Amplified Version, but all these things are from God, who reconciled us to Himself through Christ. Tapos sa Amplified Version din po, makikita po natin yan. Kung meron po kayo Amplified Version. Meron po yung naka-bracket o footnote, Sabi doon, yung us through Himself through Christ, may footnote po doon na making us acceptable to Him. At sabi nga tumuloy doon, and gave us the ministry of reconciliation. Tapos another footnote, so that by our example, we might bring others to Him. Pakaganda ho. Dito po, ang talatang ito po ay isinulat po ni Apostol Pablo. At Apostle Paul, at nung panahon po yun, ay ang church po ng Corinth ay sabi nga po ay maraming problema. May mga hidwaan, sabi nga ay kasama na po dyan yung maling doktrina, at marami pong katanungan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan o paano nga ba ang dapat na pumumuhay ng isang Kristiyano, At sa pagpapaliwanag po ni Apostol Paul, na dahil sabi nga po ay pagpapakilala na tayo ay mga bago ng nilalang, dahil sa ating Panginoong Jesucristo, nagbago, ang ating relasyon, Dati, sabi nga po, ayon dito sa paliwanag po ni Apostol Pablo, dati tayo ay, sabi nga ay may digmaan sa pagitan ng ating Panginoon Diyos dahil sa kasalanan. Pero
hindi hinayaan ng Diyos na manatili tayo sa ganitong estado, no? Dahil kumilos po ang ating Panginoon Diyos para ipagkasundo tayo sa ating Panginoon Diyos. At mga recent topic natin, no? Hindi tayo naging banal, hindi tayo um, naging matuwid sa Panginoon Diyos dahil sa sarili nating gawa, kundi dahil sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga po, ito yung pinaka-essence ng good news ngayon o ng ebanghelyo natin. No, ang reconciliation o pagbabalik loob. No, sabi nga po niya sa Greek word is, sabi nga po ay katalagi. Ano ho, yan po yan. Katalagi. No ho, ibig sabihin, no ho, ay pagbabalik loob. No ho. Kaya nga po, kapatid, ganito rin po ang realidad ngayon sa ating buhay. Marami po sa mundong ito, sa atin, ang sabihin na natin lost, no, broken, at sabihin na natin malayo sa ating Panginoon Diyos. Pero bilang mga followers ng ating Panginoong Kristo, no, our Lord Jesus Christ, no, iba na ang estado ng buhay natin. Ang tanong, sabi nga ay, kung ikaw ay nakipagkasundo na sa Diyos, o tinanggap na natin ating Panginoon Diyos, no, bilang pagtanggap natin na si Kristo ay ating Panginoon at tagapagligtas, no ho, ano ang gagawin natin sa katotohanan ito? No, hindi lang po ito para sa sarili, no, natin bilang biyaya na natanggap natin sa ating Panginoon. Dahil ang verse po na ito ay nagtuturo po na kapag tayo ay united na sa ating Panginoon Diyos, dapat po maramdaman din ito ng mga tao sa paligid natin. No? Sabi nga, dapat maging united din ang puso natin sa kanila sa pamamagitan ng pag-ibig at pag-iibanghelyo. No? Pagpapalaganap ng salita ng Panginoon Diyos. Pero may tanong, no? Paano kung ayaw ng mga taong maging united sa iyo dahil hindi mo naman mapiplease ang lahat ng tao, hindi ba? Yan po ay isang napakahalagang katanungan, mga mahal kong kapatid. No, ang ibig sabihin po nito, no, ang nang united with others ay hindi, sabi nga po ito ay unity of purpose at love. No, nandun po yung purpose. Ano nga ba yung purpose mo? No, nandyan ba yung diwa ng pagmamahal sa ginagawa mo? Hindi perfection o pagiging sikat. No? Kasi kung sikat lamang tayo tapos wala rin naman yung pagmamahal sa atin, bali wala po ang lahat ng ito. Hindi natin kontrolado po ang reaksyon ng iba, pero kontrolado natin ang puso natin. Yan, lagi po nating tatandaan. Ang united dito ay ibig sabihin hindi tayo nagiging sanhi ng pagkakawatak-watak. No? Kahit may hindi umiintindi o tumatanggap sa atin, ibig sabihin po mananatili tayong peacemakers o tagapagdala ng kapayapaan. No? Hindi natin kayang i-please ang lahat. Lagi po nating tatandaan. Kahit na anong gawin nating mabuti sa mundong ito, hindi po lahat yan magugustuhan ng mga tao sa paligid natin. Pero kaya nating mahalin at respetuhin sila bilang paraan ng pagpapakita ng ating Panginoon Diyos. Kaya nga po, handa na ba tayong lahat na malaman ang tungkulin natin? Sige po, atin ang pag-aralan ang talatang ito. No? Doon po sa ating talata, nabanggit po doon yung all these things are from God. Dito po sa verse na ito, nung sinabi niya, but all these things are from God, ang plano po ng kaligtasan ay hindi galing sa tao. Lagi po nating tatandaan yan. Kundi galing mismo sa ating Panginoon Diyos. Hindi tayo humanap sa Kanya. Kundi siya po ang humanap sa atin. Sabi nga po sa atin ng John 15 verse 16. Hindi po ba sabi doon? Hindi ninyo ako pinili, kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo'y magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay ibibigay sa inyo. Amen. So, hindi tayo ang pumili, kundi siya ang pumili. At take note, sa sinabi po ng talatang yon, no, ay pinili tayo para magbunga. No? Di ba? Yan yung
bunga ng Espiritu na lagi nating nababanggit no, sa Galatians 5, no? Verse 22, no? To 23, ano ho, na bunga ng kahinahunan, kapayapaan, pag-ibig, ano, pagpipigil sa sarili. Yan po yung mga bunga na nakikita sa atin, ano ho. At sabi nga po ay hindi tayo ang pumili sa Kanya. Kaya nga po tayo namumunga dahil doon sa pagkakadikit natin kay Kristo. Ibig sabihin, sinusunod natin yung Kanyang kalooban. At doon sa bungang yun, napagpapala tayo at nabibigyan tayo ng lakas ng banal na Espiritu. Again, that's all is from our Lord, is from our God, our Father. No? Dahil yan po ang isang bahagi ng buhay natin bilang mananampalataya na nakaugnay sa ating Panginoon Diyos. Nasabi rin po sa atin ng Romans 3 verse 11. No? Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Yan, ano ho. Sabi nga, dati noon, wala naman eh. Talaga namang tunay na wala naman nakakaunawa eh. Pero dahil nung natagpuan natin, naranasan natin yung mga Bible study, doon natin naintindihan, ay oo nga no, napakabuti pala ng ating Panginoon Diyos. Dahil sa ating kasalanan, wala po tayong kakayahang lumapit sa Diyos. Kaya siya po mismo ang kumikilos na at nagpadala sa ating Panginoon Jesus para iligtas tayo. Ito po ang tinatawag na divine initiative o ang Diyos mismo nagsimula ng lahat. Kaya nga po mga kapatid, sa mga talatang yan na nabasa natin, no, ay dapat alam natin ang pinagmulan ng lahat ng ito. Ang ating Diyos. Ang ating Diyos Ama na siyang nagplano at ginampanan ng ating Panginoon Kristo at binigyan ng lakas ng Banal na Espiritu. Kaya nga po, ito yung paraan through Christ, no? Sabi nga doon sa talata, who reconciled us to Him through Christ. Doon po sa sumunod na talata. Sabi nga po doon, ang ating Panginoong Jesus ang naging katubusan natin. Yan po yung pagbabayad. Tinanggap natin siya at tinanggap din tayo niya. Ano po yun? Tinanggap niya lahat ng parusa na dapat ay para sa atin para matanggap tayo ng Ama. Kung sabihin natin na yung pagtanggap na yun, ano, grabe yun, di ba? Yung pagpako sa kanya sa krus. Kaya nga po doon sa ating binasang talata kanina, may nakasulat doon sa footnote, di ba? Naka-bracket yun pag meron po kay amplified version ng Bible na binasa rin natin kanina. Doon sa pagbasa natin kanina, sabi doon, making us acceptable to Him. Ibig sabihin, no, dahil tayo po ay na kay Kristo na, accepted na tayo. Period. No? Hindi na po tayo tumitingin sa sarili nating gawa, kundi sa kung ano ang ginawa ni Jesus sa buhay natin. Sa paningin po ng Diyos, tayo po ay perfect at holy. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa dugo ng ating Panginoong Kristo. Parang tila ba nakadamit tayo, no? Dahil sa kabanalan ng ating Panginoong Kristo. Yan na po yung nakikita sa atin nung tinanggap natin ang ating Panginoong Kristo. Ang kabanalan niya. Kaya nga mga kapatid, ito po yung layunin ng ministry, no? The ministry of reconciliation na sinabi rin po dito sa talata. Sabi nga doon, the ministry of reconciliation, yan po ang binigay sa atin. At dito po pumapasok yung malaking responsibilidad. Sabi nga doon, and gave us the ministry of reconciliation. Ibinigay na ng Panginoon Diyos. Kapag tayo po ay na-reconcile na, hindi pwedeng manahimik lang tayo. Dahil binigyan po tayo ng Diyos ng ministry o tungkulin. Ibig sabihin, ipinagkaloob yan sa atin. Given. No, binigay po sa atin. Ano ito? Ito po ang gawain na iparating natin para din po sa iba. Isang gawain na masasabi po natin na iparating din natin sa ibang tao na pwede silang makipagkasundo sa ating Panginoon Diyos. Yan po yung ministry na ibinigay sa atin. Yung para ba sabihin natin, balik ka na sa Panginoon. Kaya nga po tayo nagba-Bible study. That is the ministry. Lahat ng ministry na meron tayo, yan po yung nakapaloob dyan. The ministry of reconciliation.
Tayo po ngayon ay mga ambassadors o sugo na ng ating Panginoon Diyos. Lahat po tayo na tumanggap sa ating Panginoon. Na tumanggap sa ating Panginoon Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas. Na naniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, at Banal na Espiritu. Na ang Diyos ay Diyos. Na ang Diyos Ama ay Diyos. Si Kristo ay Diyos. Ang Holy Spirit ay Diyos. Yan po yun. Sila po ay isa. Bagamat sila ay isa, ang Diyos Ama ay hindi si Kristo. At si Kristo ay hindi ang Diyos Ama. At si Kristo ay hindi ang Banal na Espiritu. Yan po ang hiwaga ng Trinity. Na siyang kumikilos na ngayon sa ating buhay. Bakit po united with God? United with others ang title natin. Una, dapat muna po tayong maging united sa Diyos. No? Hindi po natin maibibigay ang wala sa atin. Diba sabi nga sa kasabihan, we cannot give what we don't have. Kung hindi pa tayo payapa at hindi pa konektado sa ating Panginoon Diyos, hindi pa rin natin magagampanan ang ministry na ipinagkaloob sa atin. Diba sabi nga po sa atin ng John 15 verse 5, Ako nga ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ay siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Sabi doon, I am the vine, you are the branches. He who abides in me and in him bear much fruit. For without me, you can do nothing. Napakalinaw. Ang connection po sa atin nito, o connection sa ating Panginoon Kristo, ay parang sanga sa puno. Kapag hiwalay tayo sa Kanya, wala tayong buhay at wala tayong magagawa. Pero kung united tayo, sabi nga, at nananatili sa Kanya, dadaloy po ang Kanyang kapangyarihan at pag-ibig sa atin para magampanan natin ang tungkulin niya. Diyan magiging involved po tayo. Involved tayo sa ministry, nagiging involved tayo through Him. Okay, pangalawa, dahil united na tayo sa Kanya, magiging united with others na rin po tayo. Yan nga po yun. Dahil ang tunay na reconciliation ay hindi lang vertical, Yung sabihin natin, ano po yung vertical? Diyos sa tao, Kundi, horizontal din po yan. Tayo, mula sa atin, at sa kapwa-tao natin. Kaya nga po cross yan, from Him and through others people. Yan po yan. Hindi lang po yan vertical, kundi horizontal din. Kapag pinatawad na tayo ng Diyos, dapat marunong din po tayo magpatawad at mag-approach sa iba para ipakilala natin o maipakilala natin ang ating Panginoon Diyos. Ang ating example o pamumuhay ay instrumento para mahikayat ang iba na lumapit din sa Diyos. Sabi nga, yung ating buhay, we are the walking Bible. Kung ang mga taong ito hindi nagbabasa ng Biblia, mababasa sa atin. Bakit ganun tayo? Because isinasa pamuhay natin ang Biblia. Kasi nga po, kung namumuhay tayo ayon sa salita ng ating Panginoon Diyos, sigurado, at laging susundin po natin. Mahalaga po na kapag binasa, hindi po yung binasa lang natin, pero hindi natin susundin. Hindi binasa natin at sumusunod din tayo. Kaya nga mga kapatid, dito po, ang bilang aplikasyon po sa atin ng aral na ito, pinakamaganda pong gawin natin ay una, alamin po natin kung sino na talaga tayo. Hindi na tayo makasalanan. Sabi nga, tayo po ay hindi na makasalanan na malayo sa ating Panginoon Diyos kung tinanggap mo na ating Panginoon Kristo. Tayo po ay anak na tinanggap na at minamahal. Kaya nga po, kailangan po nating mamuhay ayon po sa identity na yan. Live in that identity. That dahil sa ating Panginoon Kristo, tayo po ay mga anak na ng Diyos. Ikalawa, maging daluyan po tayo ng kapayapaan. Ang ministry natin ay hindi awayan, kundi pagkasundo. Parating natin sa lahat na may pag-asa dahil sa ating Panginoong Hesus. At ikatlo, gamitin po natin ang buhay bilang halimbawa
Sabi nga po ng verse natin binasa, so that by our example, we might bring others to Him. No? Ang buhay po natin, ang pinakamagandang sermon. Lagi po natin tatandaan. Yung buhay natin, yan ang pinakamagandang sermon. No? O mensahe. Kahit hindi natin ma-please ang lahat, mananatili tayong mabuti at tapat. No? Lagi po natin tatandaan, ang buhay natin ay tila mensahe sa iba. Hindi natin kailangan magsalita. Kaya nga mga kapatid, ang tunay na unity ay sa akin po pagtatapos, ay nagsisimula sa puso na puno ng grasya na ating Panginoon Diyos. Hindi man natin kontrolado ang reaksyon ng mundong ito, ng kapwa natin, pero kontrolado natin ang pagmamahala na ibinigay sa atin. Paano tayo magmahal din sa ating kapwa. Tandaan po natin na tayo ay tinawag upang maging tagapagdala ng pagkakasundo, hindi tagagawa ng gulo. Huwag po tayong mapagod sa paggawa ng mabuti at pagkilala sa ating Panginoong Hesus. Sa Kanya lang po natin matatagpuan ang tunay na kapayapaan at pag-asa. Sabi nga po ni C.S. Lewis, isa sa mga quote niya, sabi niya sa kanyang quote, to be a Christian means to forgive the inexcusable because God has forgiven the excusable in you. Ano po ibig sabihin nun? Sabi nga po niya doon, tayo, mga Kristiyano, hindi naman tayo talaga inexcusable Pero dahil sa pagpapatawad ng ating Panginoon Diyos, pinatawad tayo, ay andun po. Tayo rin po ipinatawad ng Panginoon Diyos at naging inexcusable. Tandaan po natin mga kapatid, sa ating buong buhay nito, sabi nga rin po doon sa quote na ito, sabi nga ang pagiging Kristiyano ay nangangahulugang marunong tayong magpatawad kahit mahirap patawarin. Dahil ang Diyos ay nagpatawad din sa mga pagkukulang at kasalanan, sabi nga na hindi natin naman tayo karapat dapat patawarin. Kaya mga kapatid, dito po sa ating pagtatapos, sabi nga sa atin ng talata mula po sa 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all the things have become new. Mga kapatid, yan po ako magtatapos at purihin ang ating Panginoon Diyos. At ngayon naman tayo po itutungo sa Wednesday's Reflection. God's morning mga kapatid. Dito po sa ating napag-aralan, pinapakita po na ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para tayo ay makipagkasundo at mapalapit muli sa Kanya sa pamamagitan ni Jesus. Kahit na dati tayo ay malayo sa Kanya. Kasi noong sa Old Testament po talagang napakasama ng tao. Hindi po katanggap-tanggap na sa Panginoon ang mga ginagawa ng mga tao. Kaya po mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang anak, isinakripisyo niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sa ganon tayo ay matubos at tayo ay maligtas sa lahat ng ating mga kasalanan. Kaya po, dahil nararanasan natin ang kanyang pagpapatawad at pagmamahal, tungkulin rin nating maging mapayapa at tumulong ayusin ang relasyon ng iba sa Diyos. Marami pa rin po kasi ang hindi nakakakilala sa ating Panginoon, hindi nila alam kung paano or ano ang papel ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi pa rin nila tinatanggap ng ating Panginoong Jesucristo ang tanging paraan upang tayo ay mapatawad ng ating Panginoong Diyos. Salamat sa Diyos dahil hindi niya tayo iniwan, inayos niya ang buhay natin kahit hindi tayo deserve doon sa kanyang pagpapatawad. Kaya ngayon dapat din tayo maging mapayapa at handang magpatawad sa lahat ng mga nagkakasalat sa ating kapwa na gumagawa ng hindi mabuti sa atin, ay dapat din natin silang pinapatawad at pinapanalangin nang sa ganon ay mabago ang puso nila at sumunod din sila sa ating Panginoon.
Kaya dahil dito tayo mismo ay pinapatawad o pinatawad na ng ating Panginoon sa lahat ng ating mga kasalanan. So yun lang po, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Okay. Bigyan ng pati pa ng Diyos. Yan, sa ating po pagtatapos ay tunguhan naman po natin ang ating mga kapatid online. Yan. At sa pamumuna po ng ating kapatid from Makati City, patiin na po natin ang ating kapatid na si Sister Babes Rianzares at ang kanyang buong pamilya mula po dyan sa Makati City. Yan. So mapagpalang umaga po sa ating lahat dyan. Nasundan po tayo ng ating kapatid from Villa Escudero. Kasama po natin ngayon si Nay Winnie Patual at syempre pagbati na rin natin dyan kay Ate Lisel Patual at sa buong family. Yan. At kasama rin po natin ngayon si ang Andal at Tilyaga family. Yan. Pagbati natin kay Pastor Ape at sa buong pamilya dito po sa San Pablo, dyan sa South Meadows. At kasama rin po natin ang ating kapatid na si Nay Marta from Balaking Chaong. Siyempre, pagbati na rin natin dyan kay Kuya Chris, Nay Gloria, Benaluz, at Nay Lina. Isang mapagpalang umaga po sa inyo. Yan. At pagbati rin po natin sa aking magandang nanay ngayon. Yan. Isang mapagpalang umaga sa iyo, ma. Yan, sa Santa Rosa, Laguna. At binabati ko na rin aking mga anak, si Casey at si Kyle, At syempre ang aking kapatid na si Caroline, At ang kanyang mga anak, yan, aking mga pamangkin dyan sa Santa Rosa, Laguna. Yan. At pagbati rin po natin sa ating kapatid from Barangay Santo Niño, kay Nanay Josie. Isang pagpalang umaga po sa inyo. At po rin po ating Panginoon Diyos. At ganun din po sa ating kapatid na yan from kay sa Dolores Quezon. Kasama po natin si Tatay Victor Dalangin. Ganun din po si Naitisi Dalangin. Yan. At yan, nabati ko na si Kuya Chris na kasama rin po natin ngayon. Yan. At from USA, kasama rin po natin ang Daw family. Yan sa pangunguna ni Nurse Abby. Yan from Seattle, Washington, USA. Sa mapagpalang umaga po sa inyo dyan lahat. Yan. At kasama rin po natin ang ating kapatid, kaibigan, kumpare, yan, ang Tanyo family. Pagbati natin din kay Kumaring Carmelin, at ganun din kay Pau, at syempre kay Julene, at syempre pagbati na rin natin dyan kay Tyron at kay Janessa, dyan sa aming inaanak. At kasama rin po natin, again, from Liliw, Laguna, ang Arosena family. Yan, isang mapagpalang umaga po. Yan, sa pangunguna ni Nay Edna Arosena. Yan. At okay, that's all mga kapatid. At ngayon po, yan, kasama rin po pala natin again ulit ang aking pinsan from Cotabato City. Pagbati natin sa mga kamag-anak namin dyan sa Cotabato, Alamada. Yan, Cotabato City at Alamada. Yan. Isang mapagpalang umaga. Yan, kay Ate Judith, Grigule. Pagbati natin sa Chua, Untalan, Tan, at syempre sa Getgano family dyan sa Cotabato. Yan. Doon po tayo magtatapos mga kapatid. Nawa tayo po inapagpala ng ating Panginoon Diyos. At kasama rin pala natin bigla sumulpot, Sister Buena. Yan. Castillo. At pagbati natin sa buong Castillo family. Yan, dyan din kay Brother Alvin. Yan. Again, mga kapatid, tayo po ay magtatapos. At sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Let's all pray. O manaming Diyos na makapangyarihan, Banal Espiritu at aming Panginoon tagapagligtas. Muli, salamat po Panginoon sa iyong aral na aming pong natutunan. Ang United with God and United with others. Lord, tunay na Panginoon na hindi namin kayang gampanan ang lahat ng mga bagay na ng pagkakipagkasundo. Dahil katulad nga po ng sinasabi, Panginoon, we cannot please others. Pero Lord, ikaw yung Diyos na nagbibigay ng katwiran. There's no more excuses to us, Lord. Kaya gamitin mo, Panginoon, ang buhay namin upang maging liwanag at asin ng mundong ito.
Alisin mo sa amin yung mga excuses, Lord, at patuloy kami, Panginoon, na maglingkod sa iyong kabanalan at sundin ang anumang mga pinag-uutos mo sa buhay namin. Kaya, Panginoon, sa iyong paghahari bilang aming Panginoon tagapagligtas, nawa, Panginoon, ang buhay namin ay magkaroon ng buhay na may pagsunod ayon sa iyong salita at ayon sa iyong mga kalooban. Kaya, Panginoon, sa iyo po kami nagpapasako, patuloy na nagpupuri, nagpapasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat, Panginoon, sa iyong pag-iingat. At salamat, Panginoon, sa pagpuprovide mo at pagbibigay, Panginoon, ng probisyon, pabor sa lahat ng aming negosyo, trabaho, pag-aaral, sa lahat ng aming gagawin. Kaya, Panginoon, sa buhay namin ito, gamitin mo, Panginoon, ang anumang bagay na meron kami sa aming mga kamay, sa aming puso, at sa lahat ng ito upang mabigyan ka namin ng kaluguran at kapurihan. Again, O Lord, kami po ay liwanag, Panginoon, at representasyon ng iyong pagpapala. Kaya pagpalain mo po ang lahat ng aming gagawin sa isip, sa salita, at sa gawa. At ito po ay aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen and amen. Okay, mga kapatid, let us shout the shout of victory. Christ has died. Christ has died. Christ has risen. Christ has risen. Christ will come again. Christ will come again. And And together, together we are for Christ. Again, God's morning, everyone. Ay, kasama pala natin si ang ating kapatid from Osami City. Yan, pagbati natin kay Doktora Julia C. at sa lahat ng buong pamilya. Yan, nakita ko lang po dito.